Dear Lady Love TV, Fake Wife in a Wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-18 bahagi. Good, ngiti ni Ella. Tapos na sila sa pictorial ng debutante na nag-eye roll lang. Tiningnan ni Ella ang shot sa camera niya. Maganda talaga ang bata kahit na may pagkasupladita. My parents are not yet here. May sarcasm sa tono nito. Tumingin siya sa paligid. Marami ng guest. Nandun na rin ang MC at ang mga pagkain. Baka abala sila sa guest. Sagot lang niya. Don't you dare na tumakas. Pupuntahan ko lang mga kasamahan ko. Tumango-tango ang babae. Aya, pinuntahan muna ni Ella si Johnny. Kaya lang abala ito sa pagkuha ng pictures ng mga kabataang nagkakagulo sa photo booth para mag-group shot at wacky pose. Napapangiti na lamang siya kasi kahit matanda na enjoy ito sa pagkuha ng pictures ng mga bata. Nakangiti ang lalaki at halatang aliw sa trabaho. Hinanap ni Ella si Gab. Abala ito sa pag-video, kaya hindi na muna niya kinausap pa. Nagsimula na ang program. 18 roses, 18 treasures, at 18 gifts. First rose, syempre, yung tatay. Isinayaw nito ang dalaga. Tahimik ang lahat habang tumutugtog ang waltz sa ballroom. Happy birthday, anak. Napatingala ang bata sa ama. Umiiyak ba yung daddy niya? We've lost track of time. Didn't spend much time with you. Kaya all of a sudden, hindi namin namalaya na dalaga ka na pala. Napatitig na lamang ito sa tatay niya. She smiled up at her. 18th rose. F. Castello. Nanlaki ang mga mata ni Ella nang marinig ang pangalan ng bayaw. Napalingon-lingon siya sa paligid. Nandito ba si Jake? No, sigurado siya na wala ang lalaki sa party. Busy ito sa office at hindi ito madalas makipagkita sa family nito kaya imposible. Inabala na lamang niya ang sarili sa pagkuha ng shots. Dang, ang gwapo ni F.A. Just like his brother. Muntik na siyang maiyak at the thought. Napangiwi si F. Medyo nagpanik siya kasi nakalimutan niya ang regalo niya sa kotse ng Kuya Jake niya. But luckily, napakiusapan niya ang mga magulang nito na ipalit na lamang siya sa 18th rose, na dapat sana ay ang kuya nito. Like who else would like to dance with a maldita girl like her? Napilitan lang siya, or else mapapahiya siya sa 18 gifts dahil wala siyang maiaabot. He'd already texted Jake pero hindi ito sumasagot. Shit talaga, kailangan pa niyang isayaw ang babae. Nakita niya ang gulat sa mukha nito as he approached her. Ewan niya, he had never really danced with a girl before. Hinawakan niya ito sa bewang. They both gasped. Si Maldita, dahil masyado niya yata itong mahapit sa balapit sa katawan niya, at si F dahil naramdaman niya ang legs ng dalaga sa kabila ng tela ng gown nito. He started with his left foot, and Maldita with her right. He moved around her, and then it was her turn. Hindi makatingin sa kanya ang debutante. Well, siya rin naman, nahihiya sa awkward scene na to. Bakit ikaw yung 18th rose? Shit, bakit niya ako kinakausap? Yung totoo, 15th gift mo ako eh. O tapos, naiwan ko yung gift mo eh. Hindi na niya dapat pang tiningnan pa ang babae. Kaya lang napatingin na siya dito. Nakairap siya sa kanya. So, nasaan na yung totoo kong 18th rose? Kuya mo sana yung 18th rose mo. Si kuya? Isn't the 18th rose supposed to be lalaki kong best friend or boyfriend ko or crush ko. Crush mo ba ako? Yun ang post-awkward question ever para sa isang babae. Nagulat din si F sa naitanong niya dito. Oh, of course not. Nakahinga siya ng maluwag. Then that explain it. Wala kang best friend na lalaki. Wala kang boyfriend. Wala ka ring crush. Napatangu-tangu na lamang ito, which surprised him. Akala niya magmamaldita pa ito or something. Give the Bertinella a break. It's her birthday kaya good mood ito. Sana lagi mong birthday para good mood ka. Ani F habang umiikot sila. Bakit ang tagal yata nitong sayaw nila? Unfortunately, hindi ko na birthday bukas kaya makikita mo. Shit, he murmured. Hindi na yata siya dapat nagkomento pa. He never thought na mahirap maghanap ng paparadahan ng sasakyan. Jake had to talk to the security then to the management. Hindi siya kilala ng security pero kilala siya ng management.
Isa lamang naman si Jake sa mga stockholders ng hotel. Walang kaalam-alam ang mga guards kaya ngayon, after about 1 hour and 25 minutes, kasama na doon ang pakikipagdaldalan sa pagsipsip ng hotel management sa kanya, saka lang naremedyohan ang problema sa parking space. Papunta na siya sa hotel ballroom. Doon lang ang event. Gusto pa siyang samahan ng isang taga-management pero tumanggi siya. Hindi siya ignoranteng bata na maliligaw sa hotel. Napatitig siya sa regalo. Malamang late na siya. But then, sabi nga, better late than never. Ipinasok niya ang isang kamay sa bulsa at napamura kasi hindi pala niya dala yung cellphone niya. Naiwan niya siguro sa kotse. Nakapasok na rin siya sa ballroom. Man, it was dimly lit. Napangisi siya when he saw F dancing with a girl. Nasa dancing couple ang spotlight. Jake wandered around. Naglakad siya at nakilala niya si Mr. Rodriguez. Mr. Costello? Nginitian ni Jake ang lalaki. Come, sit with us. Umupo naman si Jake. Nasa table na siya ng mga Rodriguez. Ang ama ng debutante, ang asawa nito at si Herm, ang kapatid ng debutante. Glad you'd come, ani Mr. Rodriguez. I'm here because of my brother. Tiningnan ni Jake ang kapatid. He's the one dancing with your daughter. Oh, that guy. Napailing-iling ito at natawa. He's supposed to be the 15th gift kaya lang naiwan daw niya yung regalo niya kaya 18th rose na siya ngayon. That made Jake grin. Iniabot niya sa matanda yung regalo. That's the reason I followed him here. Pinapanood ulit ni Jake ang kapatid. Masyado magkalapit ng katawan ng dalawa at nagbubulungan. Hindi nakangiti ang magkapareha pero nawiwili siya sa panunood. Parang may LQ ang mga ito. My brother was too excited to see your daughter. He left the gift in my car. Natawa ang matanda. He likes my daughter? I'm not sure, ngisi ni Jake. But they're getting along very well. Like friends should. The older man nodded. Tumayo siya. Tumayo rin si Mr. Rodriguez. Jake offered him a handshake. I don't want my brother to feel like he's under parental or brotherly guidance. Nagbitiw na sila ng mga kamay. Thanks for dropping by, Mr. Costello. He smiled. And I believe you are not just here for your brother. What do you mean? Kunot noong tanong ni Jake. Can we talk outside? Kuya John, tinapik ni Ella ang kasama. Wala ngayong nasa photo booth dahil nakaupo na ang lahat at nanonood sa waltz. Ikaw muna yung kumuha ha. Iniabot niya rito ang DSLR niya. Ang lamig kasi. Nakakainis. Naiihi na naman ako. Natawa lang ito. Sige lang. Thanks. Samantala, nauna na si Mr. Rodriguez at Jake. Tumayo mga ito sa balkonahe, tanaw ang Tagaytay Ridges sa pwesto nila. Naglabas ng sigarilyo si Mr. Rodriguez and offered Jake a stick. Hindi talaga siya naninigarilyo, pero parang gusto niyang itry. He felt like it. Something na magpapabalingan ng stress niya at pagtataka kung bakit kailangan nilang mag-usap ngayon sa labas. He took a stick. Nagsindi si Mr. Rodriguez at sinindihan ang sigarilyo ni Jake. Natawang matanda dahil medyo napaubo siya. I don't really smoke. Pag-amin niya at inipit sa gitna ng dalawang daliri ang sigarilyo. Now, what should we talk about? I hope you don't mind if I ask you about your married life. Seryoso ba to? Bakit interesado to sa married life niya? What about it? Me and my wife, we've been together for 25 years. Nagbuga ito ng usok. Ever heard the saying behind every successful man is a great woman? I have. Tumingin sa malayo si Jake. By behind, I think they mean she stays at home. She takes care of the kids and the husband. Lay it straight. You are already a billionaire, Mr. Costello. Why make your wife work? Ano ba yung nalalaman ng lalaking to? Humarap siya dito. I'm afraid you've mistaken. Napailing-iling si Jake. Kailangan na talaga niya ng sigarilyo. Humit-hit siya. I don't think so. Your wife is here. She's the main photographer of this event, Mr. Costello. Or perhaps your wife is keeping secrets from you. And that's bad. Jake's eyes narrowed. Pinaglololoko ba siya ni Mr. Rodriguez? O gumagawa lang ng issue? Ano naman na makukuha nito sa kanya? Investment? Properties? Don't take this negatively. He patted Jake's shoulder. Look around. You might see her. This won't go to the press. Tahimik lang ako, iho.
Beside, it's between you and your wife. Tumalikod na ang matanda at lumakad pabalik sa ballroom hall. May nasa lubong ito at napatingin si Mr. Rodriguez kay Jake. A meaningful stare bago ito pumasok sa loob. Si Ella. Jake stood frozen for a minute. Anong ginagawa ni Jake dito? Ella closed her eyes for a while. Baka na-stress na siya kakukuha ng pictures at nag-hallucinate. O baka naman si F ito at napagkamalan lang niya na si Jake. Pero iba yung suit nito. Tulad pa rin ito ng dati. Dark hair, ebony eyes, sexy jaw. At ano yon? May hawak itong sigarilyo. So naninigarilyo na pala to. Ang tanong ngayon sa isip ni Ella, ano ang dapat niyang gawin? Play it cool? Babatiin niya si Jake ng hi? Pagkatapos tatango lang ang lalaki and then pupunta na siya sa CR. Pipigilan niya ang ihi niya at kakausapin niya si Jake. Ngayon, kumusta? What else? Let Jake make the first move? Or tatakbo? Napaubo si Ella sa sobrang lamig. Parang lalong lumabig at naiihi na talaga siya. Pahakbang na si Jake sa kanya. Kumari pa siya ng takbo. Very mature. Tuya niya sa sarili. Wala na. Wala na eh. She reacted out of impulse. Tinangay na siya ng mga paa niya sa comfort room. Muntik pa niyang mabangga ang mga babaeng palabas ng comfort room. Agad siyang pumasok sa isang cubicle para umihi. Ella. Napaupo ng tuwid si Ella. Pumasok ba si Jake sa loob ng ladies room? Yung seryoso. And my gosh, hindi pa nga ako tapos umihi. Naiiritan sigaw ng utak niya. Dalian niyo na kasi, lumabas na kayong lahat. She heard the door close. A click, then footsteps. Daig pa niyang nasa horror movie dahil mabagal lang ang mga hakbang ni Jake. Ano bang iniisip nito at predator mode ito? Hindi naman siya nagtatago. Mag-e-explode na ang pantog niya, so she had to run. Well, dapat niya rin naman aminin na gusto niya munang magtagal sa CR para mag-practice man lamang ng sasabihin kay Jake. Lumagapak ang pinto ng isang cubicle. Pinto iyon ng cubicle na marahas na binuksan ni Jake. Wala si Ella sa loob. Samantala, nasa dulong cubicle si Ella at iniisip niya kung si Jake talaga itong naririnig niya. Hinila niya na pataas ang suot na pants. Buti na lang tapos na. She was about to flush the toilet when she heard another door slam. Napapikit siya. Hindi na siya nagpa-flash. Kung sino man yung invader na naririnig nito, nag-flash siya. Pero kung si Jake yun, sooner or later, mahahanap din siya nito. Tumingin siya sa baba. Kasya kaya siya if gagapang siya papunta sa kasunod na cubicle. Napatili siya nang bumukas bigla ang pinto ng cubicle niya. Kulang na lang iatakihin sa puso si Jake sa gulat sa tili ni Ella. Nakadrugs ba ito nang naglayas? He stared at her hanggang sa nakatitig na lamang sa kanya si Ella. Walang hiya ka? Hinampas siya nito. Hinakot mo ako. Ano ba kasing pinag-iisip mo? Inaawat niya ang babae. Akala ko ay kung sino ang nakapasok dito. Well, it's just me, okay? Teka lang. Itinulak siya nito. This is the ladies' room. Ang lakas ng loob mong pumasok dito. I simply followed you. Casual nitong sagot. Hanggang sa ladies' room ba naman sinusundan mo ako? Why not? Era rolled her eyes. Parang gusto niyang mapangiti. Really? Kahit sa ladies' room susundan siya ni Jake? Hanggang saan kaya ito? Aabutin para lang sundan siya. He stared at her, para nagtataka. What now? Hinihintay nitong magsalita siya. Biglang nagdilim ang anyo nito. Nagpapalitan niyo? Bakit mo ako pinagtataguan? Tanong ni Jake. Hindi. Unti-unti na itong lumapit sa kanya. Hindi. Sumandal siya sa pinto ng cubicle para makalabas nang hindi nababangga ang lalaki. Hindi kita pinagtataguan. Kaya pala nung nakita mo ako kumaripas ka kaagad ng takbo. Jake, nakakahiya naman di ba kung he grabbed her closed firm and tight. Hawak siya nito sa mga braso habang ipit-ipit siya sa pinto ng cubicle. Ngayon, nahihiya ka. Nahihiya ka na makita kita working as some lowly photographer. Hindi niya na-gets ang pinupunto nito. Kahit kailan hindi niya ikinahiya ang pagiging photographer. Kahit hindi siya ka-level ng mga photographer sa National Geographic or Animal Planet. Inilapit pa ni Jake lalo ang mukha sa kanya. Nakatitig sa mga labi niya. You wouldn't have had to work if you didn't choose that Marky over me. Ano naman ngayon ang kinalaman ni Marky dito? What is that man doing now, huh? Slacking off on your sofa.
waiting for you to cook his meal, for you to fuck him. Sasampalin na niya si Jake. Sasampalin na talaga niya. But he was holding her too tight. At mas hinigpitan pa nito iyon kapag gumagalaw siya. Mapaghinala ka rin pala, no? He hissed at him, not looking at him though. Masyado kasing malapit yung mukha niya dito. I don't see Marky anymore. Hindi na siya sa Cavite nakatira. He moved away because of his work. The fact I care about that 5-foot bastard. She bit her lower lip. He sounded so sexy. Gusto niyang mapailing. Iniinsulto ang kababata mo and you find it sexy? She gave herself 3 virtual slaps. Iyong tono lang kasi ni Jake ang sexy. It was slowly and raspy. And hindi naging kami okay. What made you think that there was something between Marky and I? Kailangan niya magpumiglas, pero ngayon, patipis ni Jake nakadikit na sa kanya, pinning her head against the wall. His messages in your Facebook, for one. Hacker ka kasi, iyan ang napapala na nangingialam ng hindi kanya. At least I found out what I needed to know. Naiinis na si Jake. Bakit hindi na lang umiyak si Ella at magmakaawa sa kanya na bigyan niya ito ng chance na mag-explain? Pero hindi eh. This girl just scolded him dahil sa pangingialam niya sa account nito. Ano bang tungkol sa messages niya? That he loves you. Nag-message si Marky ng ganyan? Naalala ni Jake na unread nga pala ang messages na yon nang mabuksan niya. Meaning, hindi pa nababasa ni Ella and he had already deleted those files. I've deleted them, pero totoo yung sinasabi ko. At wag mong sabihin hindi mo nahahalata na may gusto siya sa'yo. She rolled her eyes. Okay, but it was before tayo ikasal. He tried to kiss me one time. I pushed him away and said, wag niyo akong pagtripan. He said, hindi siya nang titrip. I said, we're just friends, blah blah blah. Do I really have to explain in detail? Itinulak ni Ella si Jake. Pero hindi man lamang ito natinag. Wala kaming special relasyon. We are just too narrow-minded. Narrow-minded? Hindi na napansin pa ni Ella ang sinabi ng asawa. She kept on talking. Kung ano-ano yung iniisip mo. But of course, tinawagan ko si Stella. Pag wala ka para hindi ako mabore sa bahay. Stella would teach me how to cook at kakwentuhan naming dalawa si Marky. He knows the truth about our wedding, that we were set up. He's just there to help out. We've been friends mula pa pagkabata. Napatili siya nang lumayo si Jake at hawakan ang dalawa niyang kamay pataas over her head. Continue, he said in a low voice. Ipinosisyon nito ang katawan. Hindi alam ni Ella kung ano yung binabalak nito. Anong ginagawa mo? I said continue. Inipit ni Jake ang katawan niya sa pagitan ng katawan nito at ng pinto ng cubicle. Yun na nga yun. Wala na akong i-explain. Makitid pa talagang utak mo at hindi ka mapaliwanagan ng mabilis. Why do you have to call them? He was referring to Stella and Marky. Si Stella lang ang tinatawagan ko. At bakit ayaw mo makipagkita ko sa kanila? Sinabi ko na diba, nababagot lang ako mag-isa. If you were bored, why didn't you just call me? Nasa trabaho ka nga eh. I own the company, Mrs. Costello. I can leave whenever I want. He stared at him into his dark eyes. Kaya lang, tulad pa rin ng dati, hindi niya pa rin mabasa si Jake. Ano bang nararamdaman nito? Saan nga ba mapupunta ang pag-uusap nila ng ganito? Pero gusto ko ring makabanding ang pinsan ko. Kaibigan ko. Nagsasawa ka ba sa company ko? No. Napapikit siya. Sana nagdalawang isip man lamang siya bago siya sumagot. And that was impulsive. And true. Then why the hell did you choose them over me? Because you are irrational. And gusto ko ring lumayo because I'm confused about my feelings for you. You confuse me. Ano ba talaga yung nararamdaman mo, Jake? I regret that I left, Jake. And now I want you to ask me back. Then I would know na mahal mo ako. Pero wala na siyang lakas para sabihin pa ang mga yon. She had talked so much for tonight. Nagulat na lamang si Ella when Jake kissed her harshly. He wasn't gripping her wrist anymore. Nakahawak na ito sa bewang niya. Mas idiniin pa ang sarili sa kanya. Yumakap na siya sa leeg nito. Kissed him back. Pero lumayo si Jake. Then he turned to his heel and walked away.